humingi po kami ng makakain sa araw na ito, yung mga kailangan naming inumin. Lord, dinadalangin ko po yung nakita ko pong David sa mall. Ang ganda-ganda po, Lord. Bigyan niyo po ako ng pambili, Panginoon. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, basic yan eh. Alam niya na kailangan natin. Ang sabi ng Lord, kung ganito tayo mag-pray, wala tayong pinagkaiba sa mga pagano. Ano ba ang mga pagano? Ang mga pagano, yung walang pagkakilala sa Diyos. Na ang kanilang iniisip lang, ang buhay nila, yun lang, yung sustenance lang, kung ano yung kailangan, no? Food, shelter, clothing. Yung tinatawag na Maslow hierarchy of needs. Sabi ng Panginoon, hindi yan. Sa halip, anong dapat natin gawin? Verse 33, basahin natin lahat, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dalawang bagay lang ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sa totoo lang, kung tayo mga mananampalataya, mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, talagang susundin niya, walang maghihirap sa atin eh. Wala po. Ang problema na nakikita ko po ngayon, sinasabi natin naniniwala tayo sa Biblia, pero hindi tayo nananampalataya. Nakuha po ninyo? Kasi pag sinabing naniniwala ako sa Bible, head knowledge. Pag sinabing nananampalataya ako, faith. Kasi ang sampalataya, yung buong pagkatao mo, binibigay mo. Doon na nakadepende. Kagaya niyan, halimbawa, pag Sunday, no? Sunday, dapat nasaan tayo ng Sunday? Nasa gawain ng Panginoon. No? Nalulungkot nga ako, yung mga anak ni Leia, wala na dito. Sunday. Saan pinagpalit? Sports. Ano ang mahalaga? Sports o kaharian ng Diyos? Leia, ano ang mahalaga? Sports o kaharian ng Diyos? Kaharian ng Diyos, di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi, kung kayo mag-a-apply ng trabaho at may pasok ng Sunday, tigilan nyo na. Basta't may pasok ng Sabado at Linggo, kinikurse mo na kaagad ang sarili mo nun. Ano ang sumpa ng Panginoon? Palagi ka na lang magtatrabaho. Pero ano ang blessing ng Lord? Work. Ang curse, toil. Ang toil, Monday to Sunday, trabaho ka ng trabaho, pero wala ka pa rin. Salat pa din. Kulang at kulang pa din. Alala ko yung nagpunta sa bahay kahapon na isa sa mga empleyado ni Mami A ninyo. Naglalasada. Online ha? Nagsha-shopping. Online. Nagbibenta. Nagdi-deliver. Para lang meron pa silang extra income. Saturday, Sunday, kinuha nila. It's for the Lord. The moment na ikaw inagaw mo yung para sa Panginoon, lalo na ikaw ay mananampalataya na, cursed na yung buhay mo. Wala tayong magagawa. It's a law. Batas yan eh. Sinabi ng Panginoon yan eh. Pagano ka na lang din. So nabubuhay ka lang sa subsistence na tinatawag. Sustenance. Yun lang. Huwag kang umasa na asenso ka. Gaya yan, ba, kinuha yung mga anak ni Leia. Pag nabalian, sagot ba nila? Pag nagkasakit, sagot ba nila? Oh. Diba? Pagka nasa church, mababalian ba? Magkakasakit ba? Hindi. At hindi natin alam kung ano pa ang mga susunod pang gagawin ng Lord. Sabi nga, ang gawain pag Sunday, wag natin bibitawan. Nasa Hebrews yan eh. Diba? Ano sabi sa Hebrews? Huwag niyong pababayaan ang pagdalo, pagtitipon. No? Kada Lord's Day. And Lord's Day is Sunday. Huwag niyong gayahin yung mga iba. No? Na sinasabi nga doon, dating dumadalo, pero mas inuna yung mga bagay sa mundo. No? Yung mga bata, dapat ngayon pa lang, tinuturuan na natin sila. Sabi nga, bakit nagkaganito ang Pilipinas? Ba't yung mga kabataan ngayon nagsilaki?
Wala nang etiquette. Hindi tinuruan sa bahay. Hindi po pwedeng sabihin natin, kasalanan ng gobyerno. Wala na yung good manners and right conduct. Bakit sa bahay niyo wala ba? Yung mga anak ko hindi pa nagsisimba na palayo sa Panginoon. Bakit? Inaakay mo ba sila pag Sunday? O mas inuna mo yung luho nila? Paano kung magsilaki yung mga anak nila yan na wala na sa Panginoon? No. Wala tayong ibang sisisihin kundi sarili natin. Kaya nang sinabi ko kahapon doon sa seminar, no? Kahapon may seminar kami sa Virgin Del Hotel. Ang mga dumalo po ay yung tinatawag namin na si King Khalid, yung buong staff niya. Dumalo din po yung Lawyers for Christ, mga attorney. Parang nasa 5 yata sila na dumalo. May mga dumalong mga generals, PMAer. Dumalo po yung presidente ng alumni ng PMA. Mga colonels, may mga kapasturan. So yun po yung aming audience. Kaya bago pa man kami mag-speak, si Bishop Mike pinagpapawisan na. Huh? For the first time, humingi siya sa akin ng prayer. Paghawak ko ng kamay niya, ang lamig. Sabi niya, Pastor, Bishop, pag-pray mo nga ako. Sige. Paghawak ko ng kamay niya, ang lamig ah. Kanina pa ako ninenervyos. Manangan tayo sa Panginoon. At nakita namin paano yung ginawa ng Diyos. Hanggang ngayon, di pa nga ako maka-get over ka. Kahit kagabi, kinikwento ko pa kayanin na iba talaga yung ginawa ng Panginoon doon. Yung inaakala namin na magiging balitaktakan. Pero sabi ko naman, bago ako tumayo, Lord, kayo po ang humilos sa kalagitnaan yung inyong banal na Espiritu Santo. Kaya naunawaan po nilang lahat. At sa kanila, sinabi ko sa kanila, bakit ang mga, talagang diretso sinabi ko, bakit ang mga anak ng mga generals lumalaking walang hiya? Nakayo po yung mga general. Bakit ang mga anak ng military hindi sumusunod sa batas? Saan ka ako nagsimula yon? Di po ba sa bahay? Nung kayo po ay nasa serbisyo, dinadala niyo ba sila sa church? Wala. Nung magsalita yung isang general, tumayo siya. Sabi niya, kay Bishop Ed po, ako sabi ko, magtatanong. Alam niyo sinabi po niya, nagpapasalamat po ako sa inyo, ginising yung aking puso. May kasalanan po ako. Totoo po, sabi niya, sa sobrang busy sa military service, hindi ko na maasikaso yung aking mga anak. At para lamang sila umayos, ang ginagawa ko po, binibilang ko sila ng mga gadgets. Kahit yung aking bunso, binilhan ko na ng gadgets para doon na lang siya mag-focus, huwag nang magulo sa bahay. Sabi ko, bata pa po yung anak niyo, sinira niyo na yung buhay. Ang liwanag ng sinasabi ng Biblia, gusto natin ang buhay natin ay maayos. Anong hahanapin natin? Dalawa lang. Pagharian tayo ng Panginoon at ano pa? Mamuhay tayo ng may katuwiran sa katuwiran ng Panginoong Hesus. Magandang umaga po sa inyo. So mga kapatid, ang liwanag po ng sinasabi ng Biblia. Kaya nga po, pupuntuhan po natin ito. No? Kaninang umaga, nagpipray ako. Biglang pinaisip sa akin ng Panginoon, ba't di ka gumawa ng libro? Sabi ko nga, Lord, dati sumusulat ako dati ng libro eh. May isa akong libro na isulat, pero co-author lang po ako doon, yung Truth Encounter. At kanina pinaisip po sa akin ng Lord, magsulat ka ulit. May title na po ako, The Kingdom of God and Righteousness. The Kingdom of God and His Righteousness. At lumilipad na po sa utak ko ngayon yung mga topics, no? Kung ilang topics na po. Kaya nga kanina pagising ko po magang-maga, 3:00 nagising na ako. At yun na po, talagang kinakausap na po ako ng Panginoon. At pagdating dito, habang nagpipraise in worship,
Bala ko kasi ako pag sumusulat ako, mas mabilis ako sumulat sa English. Mabagal po ako magsulat sa Tagalog. No? Pero ang inimpress sa akin ng Lord habang nandito po ako, isusulat ko sa Pilipino. Dahil sabi niya, sa English, kakaunti ang nakakaintindi. Which is totoo. Doon nga po sa seminar kahapon, imaginein po ninyo mga lawyer. Lawyer po ha. Nung tanungin ko ng grammar, nakatunganga sa akin. Tinanong ko po sila, seek first the kingdom of God. Seek! Anong tense po yan? Attorney? Naawa naman ako, kakahiyaan. Sige po, ganito na lang po. Siyempre, nakakahiya naman. Imagine niyo lawyer, hindi makasagot. Kaya sabi ko na lang, okay, puntahan po natin. So doon na uli, pinokus ko uli. Kasi pinakamahirap sa lahat yun pong iniiwasan ko pag ako'y nagsasalita, nakaka-offend ako ng, lalo ng isang karamihan, no? Hindi ba, sabi nga, patamaan mo para magbago, pero kung yung ganun pagdating sa intellectual, masakit po yan, no? So balik kami, sinabi ko sa kanila, present tense, present progressive form, yung seek. Tapos sabi ko, hindi yan ang original sa Greek. Ang original sa Greek ay aorist tense, na wala sa English grammar. Sa English grammar hanggang present, past, present, future lang. May padagdag pa sa Greek grammar. Ang Greek grammar, meron silang salita na gagawin mo ngayon, tapos itong salita na to, tuloy-tuloy hanggang sa makumpleto. Yun yung salitang seek sa Greek. Ibig sabihin, yung paghanap natin ng kaharian ng Diyos, hindi one time, big time. Kuhanin nyo? Tuloy-tuloy hanggang buhay tayo. Progressive siya. Huwag mong sabihin na, okay, tumanggap na ako sa Panginoon, born again na ako, okay na ako, wala na akong gagawin. Kung yung mga matitinding leader na nga, ay bumabagsak pa eh. Tayo pa kaya, ng mga simpleng tao lang. So araw-araw po dapat hinahanap natin pagharian tayo ng Panginoon. Bakit po? Ba't kailangang hanapin natin pagharian tayo ng Panginoon? Dahil nang likhain tayo ng Diyos, galing tayo sa Kanya. Tandaan nyo, mga kapatid, uulit-ulitin ko ito hanggang maintindihan ninyo. Kasi nung maintindihan ko po ito, doon nag-revolutionize ang aking faith mula sa pagiging relihiyoso hanggang sa na-realize ko ako pala ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. At doon ko po nasimulang tamasain yung mga pagpapala po ng Panginoon. Kasi sinabi niya, ayan o, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Pag sinabing all, may exemption? Wala. Lahat ng bagay na kailangan mo, pagmamahal, ano pa? Pag-ibig, love, amore, no? Te amo. Lahat. Ano ba? IT? Wala pong exemption. Ang problema, hindi tayo naniniwala sa Biblia. Sabi nga, magkakaroon daw ng zombie. Ngayon pa lang, dami ng zombie. Marami sa church, zombie. Marami naglalakad, zombie. Palibot natin ba zombie? Ano bang ibig sabihin ng zombie? Buhay na patay. Papatunayan ko po sa inyo. Wala tayo sa ating natural environment, karamihan sa atin, kahit sa loob ng church. Anong hinahanap? Things. Bagay. No? They seek the things first and hoping the righteousness and the kingdom of God shall be added unto them. Kain ng kain, payat. Tulog ng tulog, puyat. Kayod ng kayod, salat. Imagine yung sinabi ko sa inyo kanina. Lazada, Shopee, nag-online, kung ano-ano pang mga dinideliver.
Pati yung, ano ba yun? Yung kinain nyo kagabi? Oo. Kasama yun sa mga dinideliver. Hoping na magkakaroon ng extra income. Pero sabi niya, bakit po ganun? Wala at wala pa rin po kami. Naranasan niyo ba yan? Sino dito nakakaranas yan? Ang ibig sabihin, mali ka ng focus. Ang naging focus mo, things. Ang naging focus mo, love life. Ang naging focus mo, material na bagay. Kaya laging dispalinghado ang buhay mo. Sabi ng Panginoon, ito muna hanapin mo kaharian niya. Pagharian ka muna ng Diyos. Mamuhay ka ayon sa kanyang katuwiran. At obligado ang Diyos na ibigay sa iyo lahat. Kaya nga hindi binibigay ng Diyos eh. Kasi wala ka sa natural environment. Ang isda, nung likhain ng Diyos, nagsalita siya sa tubig. Ano ang natural environment ng isda? Tubig. Pag ang isda umalis sa tubig, ano mangyayari sa kanya? Patay. Nung likhain tayo ng Panginoon, saan siya nagsalita? Sa sarili niya. Kanino tayo nanggaling? Sa Diyos. Ano ang natural environment natin? Sa piling ng Diyos. Eh, nasaan kayo ngayon? Nasa church. Nasa piling ka ba ng Diyos? Oo. Eh, karamihan, sa palibot natin, no? Sabi nga, pag wala ka sa natural environment mo, patay ka na. Pag namatay ka, spiritually, patay ka na. Now, ikaw ay naglalakad na patay. Zombie. Kaya sa palibot natin, ang daming zombie. Anong inuunan nila? Things. Sunday, may trabaho. Dapat sa Panginoon. Sabado, may trabaho. Ano sabi ng Panginoon ng Sabado? Sabat. Anong Sabat? Pahinga. Ikapitong araw, sabi ng Panginoon, magpahinga ka. Dahil ang pahinga, banal sa Diyos. Paano mong gagawing banal ang araw ng pahinga? Yung ginagawa mo para sa Diyos. Tapos sabi niya, pagdating ng unang araw, magtrabaho ka para sa Panginoon. Ano ang unang araw ng isang linggo? Sunday. Huwag niyo sabihin Monday. Baka iba ang kalendaryo niyo. Ha? Kahit tingnan niyo ang kalendaryo, ang unang araw, Sunday. Linggo. Domenica. No? Anong ibig sabihin ng Domenica? Lord's Day. The Day of the Lord. No? Sa English, sa Espanyol, Domingo. Tapos pagdating sa English, ginawang Sunday. So, ibig sabihin yung unang araw para sa Panginoon, ay yung unang araw, ninakaw mo pa. Kaya sabi ng Panginoon sa Malaki chapter 3, ninanakawan niyo ang Diyos. Sabi nila, paano po namin ninanakawan? Aba, yung unang araw din yung binigay. That's your tithes for the Lord. Nakakalungkot. Yung mga kabataan na nandito, ng mga anak ni Leia, wala na. Anong pinagbigyan halaga? Sports. Dadaling ba tayo sa kaharian ng Diyos ng sports? Hindi. Yayaman ka pa sa sports? Sandali lang. Pero sa piling ng Diyos, tuloy-tuloy lang. Dalawa lang ang gagawin mo. Dalawa lang ang sinasabi ng Panginoon. Ang tanong, nagawa niyo na po ba? Amen ba? Ang hina ng amen. Ayun, thank you Lord. So, titignan po natin ngayon, ano ba yung susi, the kingdom key, to accessing yung mga bagay patungkol sa Panginoon. No? So, unahin po natin. Introduction pa lang po tayo. Ha? O at least umabot, no? Buti na introduction ako ng... So, yung ginawa ko po kanina, introduction ng introduction. Ha? Kasi introduction pa lang tayo eh. Okay? So, ang Kingdom of Heaven, napakahirap po niyang unawain. Kahit ako po. Inabot ako ng kalahating taon bago ko naintindihan. Tsaka ako nagsimula na magbasa at binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataong magturo, kaya lumalaganap na ang Kingdom of God.
Kahapon, ilang pastor po yung aming naturuan. Pastor at saka mga bishop. Yung isa pa nga po, pagdating niya, ang banat niya kaagad, dahil nakita niya, may verse ng Bible eh. Sabi niya, ang ayaw na ayaw ko sa lahat, yung pinag-uusapan ng relihiyon. Kausap niya si Bishop Jimit. Si Bishop Jimit, nakangiti na, kaya galit na yan. At ang relihiyon, di dapat sinasama yan sa gobyerno. Wow. No, sabi ni Kagabo, sino yun? Inimbita ni Bishop nila. Palayasin mo niyan. Tayo nagpa-seminar, siya nagagalit. Kaya mo lang, sabi ko, mo lang yan dyan. Alam niyo, pagkatapos po ng lahat-lahat, tumayo yun, hindi agad nakapagsalita. Bakit po? Umiiyak siya. Sabi niya, nag-aral ako sa Bible school. Ting! Kaya pala galit. Kaya pala siya galit. Meron siyang negative na experience about religion. Hindi namin pinag-usapan ng religion. Ang pinag-usapan namin, kaharian ng Diyos. Naintindihan niya na nagkamali pala ng turo. Ang naituro relihiyon. Sabi niya, kaya tayo nag-aaway-away dahil sa relihiyon. Anong relihiyon mo? Muslim. Anong relihiyon ng isa? Kristiyano. Ay, kaaway ka namin. Muslim kami. Alam niyo, kahapon may 4 na Muslim na nandoon. At nung ako po ay nagtuturo, tumayo yung 4. Talagang, nung binabanggit ko na patungkol sa kaharian ng Diyos, sabi nung isa, sabi ko, Panginoon, salamat, meron ng 4 na. Pagkatapos po ng seminar, hinanap ako ng 4, kinamayan ako, at nagpapasalamat sila. Sabi ko, pasalamat kayo sa Panginoon. Mahirap unawain po. Kaya nagpapasalamat ako kahapon, isang araw lang nakuha nila. Kaya nga nagkaroon sila ng resolusyon sa buhay. No? Grupo po yun, isa pong organization yun na pinasok namin. Nasabi ko kay Bishop, pasukin natin Bishop. Bahala na. Kasama natin ang Diyos. No? Kung banggaan. Nakakatakot natin, dala-dala natin ang kaharian. Hindi talo sila. Kaharian ang dala namin. Sa kanila relihiyon. Sino susuko? Alam niyo ang resolution nila? Sabi ni Bishop, we firmly resolve that the kingdom of God will be the ideology of this organization. Anyone who said no, sagot na sila, nay. Okay na. Tapos. So, every Saturday gusto nila. Sabi ko, kawawa naman po yung iba. Pupunta pa po kami ng Bacolod. Huwag naman po. So, pag-usapan na lang po natin. Lahat po para po silang naging mga uhaw patungkol sa kingdom. Ang dami nilang suggested topic. Sabi ko lahat ng suggested topic nyo, na-topic ko na sa PUMCC. So, totoo lang, advance ang PUMCC. Kaya, pwede kang anytime, hugutin ko kayo, magturo kayo. No? Mas advance, tayo nyo ha, kahit yung nasa Marikina, mas advance pa kayo kay Bishop Mike, mas advance pa kayo kay Bishop Jimit. Yung alam ninyo, hindi nila alam. Kasi hindi ko naman binibigay. Panay sabi nila, Bishop, bigyan mo sa amin. Ito. Kasi hindi naman pa nila po pwedeng ituro nang hindi ko na ituturo sa kanila. Tinesting ko yung isang topic. Pinakinggan ko. Dismayado ako. Kaya pagkatapos kinausap ko, ganito ang pagtuturo niya na ganyan. Kahapon, ang ganda ng pagkakabitaw. Nagulat ako. Kaya purihin ang Panginoon. So mga kapatid, mahirap unawain. Ewan ko kayo kung naiintindihan nyo na. Si Remy nakuha niya kamakailan lang. Nagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo yung tinatawag na yung nakikinig ka, tapos maya-maya, aha! Oo nga! Kaya pala! Sabi ko na nasa dulo na ng dila ko, hindi ko lang makuha
So mahirap po siyang intindihin. Bakit po? Mag-move ka from worldly point of view to the kingdom view. So anong kinakailangan? Ang tawag po dyan ay paradigm shift. Ano po ang paradigm shift? From the Greek word paradigma. Ibig sabihin yung lifestyle ng buhay mo, pag-iisip mo, lahat-lahat. Ano pa po? Yung priorities ng kaharian ng Diyos, ibang-iba sa priority ng mundo. Ano ang priority ng mundo? Bagay. Fame, things pa din yan. No? So materialism and wealth. Lahat yan, para magkaroon ka ng pleasure, dapat may materialistic things ka at may wealth ka. Kaya yung lahat ang hinahanap. Yung worth at value, magkaibang magkaiba. Sa mundo, ang values nila ay nire-regard na worthless. Yung pinapahalagan sa mundo, walang halaga sa kaharian ng Panginoon. Yung standard ng pag-evaluate, ibang-iba ang kaharian ng Panginoon sa mundo. Ang mundo, paano nag-judge? Kaya yung sinabi natin kanina, no? Greatness, money, power, influence, ano ang judgment ng kingdom of God? Humility, ano pa? Self-giving, what else? Sacrifice, no? Hindi ko na-elegay dyan, hindi ko lang naalala. No? Humility, self-giving, sacrifice. All glory belongs to God and God alone. And finally, ang kaharian ng Panginoon at ang mundo talagang totally different in regard to things. Kaya nga para ikaw mag-transfer from the world point of view to the kingdom of God, kinakailangan mo ang pamamahala ng banal na Espiritu Santo at mangyayari lang yan kung ikaw ay nasa iyong natural environment. Ano yon? Anong natural environment natin? Sa piling ng Panginoon. Paano nangyayari yon? Prayer. Kumusta? Kumusta ang pag-spend ninyo ng prayer lately? Ilang oras kayong nagpipray? Araw-araw? Si kapatid, ano pangalan? Loreto. Ilang oras? Minuto. Minuto lang. Ilan? Sa gabi lang. Sa gabi, mga ilang minuto? 5 minutes? Okay. Sa umaga, 5 minutes ulit. So, minuto. Siguro yung pag ganun din, ano? Eh, ilang oras ba dapat tayo mag-pray? 2 hours and 40 minutes. Bakit 2 hours and 40 minutes? Based on 24 hours, 10% ng 24 hours ay 2 hours and 40 minutes. Any tenth ng lahat ng pinagtiwala sa atin ng Panginoon belongs to Him. Kaya, dahil sa ganung prayer na minutes lang, hindi tayo sinasagot ng Diyos. Kasi wala ka sa presence of God. Kailangan nasa presensya tayo ng Panginoon. Para nang sa ganon, mag-transfer from worldly point of view to the kingdom of God. Tandaan natin mga kapatid, yung worldly point of view, ano ang dulo nila palagi? Things. Sa pananaw